Nagdulot ng kaguluhan ang PBA reporter na si Apple David dahil sa pag-anunsyo ng kanyang relasyon sa isang 18 taong gulang na manlalaro ng basketball. Ang kwento sa likod ng walang hanggang debate. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Mula sa isang minamahal na field reporter para sa PBA hanggang sa sentro ng atensyon ng social media, hindi inaasahang nakakuha ng malaking interes si Apple David matapos kompromahin ang kanyang relasyon sa batang manlalaro na si Chad Kamat. Sa gitna ng magkasalungat na opinyon tungkol sa agwat ng edad, ang kanyang mga tapat na pahayag ay nagdulot ng malaking debate tungkol sa pag-ibig, kapanahunan at dobling pamantayan ng lipunan. Ano ang dahilan kung bakit mainit na paksa ng talakayan ang kwentong ito? Kung nanonood ka ng PBA, siguradong pamilyar ka sa mukha ni Apple David, ang babaeng laging nandoon sa sideline, ang courtside reporter na ang boses ay bahagi ng karanasan ng bawat PBA game, ang babaeng kilala sa kanyang sharp reporting, natural na karesma at malapit na relasyon sa mga players at coaches sa hard court. Ngayon, hindi na lang ang kanyang trabaho ang pinag-uusapan. Ang kanyang personal na buhay ang naging center ng isang kontrobersya na sumabog sa buong social media. Pero hindi lang ito kwento ng isang viral na chismis. Hindi lang ito kwento ng isang age gap na relasyon. Ito ay kwento ng isang babaeng nagsimula bilang isang volleyball player na naging courtside reporter ng UAAP, na naging isa sa mga pinakakilalang mukha ng PBA na ngayon ay buong tapang na nagtatanggol ng kanyang karapatang magmahal sa isang anyos na literal Knights basketball player na nangangalang Chad Kamat. At ang kwentong ito ay mas komplikado at mas napapag-isip kaysa sa anumang headline na nabasa mo tungkol sa kanya. Para maintindihan natin ang kwento ni Apple David, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga siya. Ang tunay niyang pangalan ay Heidi Ann Apple David. Ipinanganak at lumaki siya sa Quezon City at may dugong Kapampangan. Mula sa pagkabata, malinaw na ang kanyang personalidad. Madalas siya tawaging Bibo noong bata pa. Mahilig kumanta, mahilig sumayaw, mahilig umarte, pero hindi lang siya isang masiyahing bata. Mahilig din siya sa sports. Nakikipaglaro siya ng basketball sa mga kapitbahay. Nakikipagpustahan sa bilyaran, isang volleyball player siya parehong grade school at high school bago naging interesado sa basketball noong 2006. At ang kombinasyon ng kanyang masayahing personalidad at pagmamahal sa sports ay naging pundasyon ng isang karera na hindi niya inaasahan. Pero hindi agad naging madali ang kanyang pasok sa sports media. Nag-aral siya ng communication sa Miriam College at pagkatapos ng graduation, nagsimula siyang mangarap na maging bahagi ng mundo ng sports broadcasting noong 2019. Nag-audition siya para maging courtside reporter sa UAAP sa Adamson University. Daan-daang aplikante ang sumali sa audition at screening. Kaya naman nang makita ng mga sports network ang kanyang husay, hindi na siya huminto. Dahil sa kanyang kumpiyansa sa sarili, naggaling sa interviews at natural na karesma sa kamera. Naging regular siya sa mga collegiate at professional leagues na pinamamahalaan ng mga sports network tulad ng AKTV at TV5. At sa huli, naging isa siya sa mga pangunahing courtside reporters ng Philippine Basketball Association. Ilang season na siyang naghahatid ng balita mula sa hardcourt ng PBA. Kilala siya sa kanyang bubbly personality, sa kanyang engaging na paraan ng pag-report, sa kanyang strong rapport sa mga basketball players at coaches. Sa labas ng hardcore, nagtatrabaho rin siya bilang isang live event host, lifestyle influencer at digital content creator. At dahil sa kanyang pagmamahal sa bilyar mula sa pagkabata, tinagurian ang billiard princess siya dahil sa kanyang pagsasali sa local billiard tournaments. Si Apple David, isang babaeng nagtatrabaho ng gusto para maabot ang kanyang mga pangarap. Pero nitong nagdaang linggo, hindi na ang kanyang trabaho ang pinag-uusapan ng mga tao kasi lumabas ang balita tungkol sa kanyang rumored romance na 18 anyos na literal. Si Chad Kamat, isang Philippine-Canadian guard, isang boat shooter na papasok pa lang sa kanyang ikalawang taon sa literal. Si Apple ay 33 taong gulang, si Chad ay 18 taong gulang. Ang agwat at nang makita ng mga netizens ang mga palatandaan ng kanilang pag-iibigan, sumabog ang internet. Kaya naman nang makita ni Apple ang reaksyon ng mga tao, hindi siya natahimik. Nag-live siya sa social media at musika noon. Dahan-dahan niyang tinaguan ang lahat ng nababatikos. Nag-live siya sa social media at doon niya sinabi ang lahat. Sobrang hirap pang rumespeto ng desisyon ng ibang tao. We're happy, supportive ang families namin. Direkta, malinaw, walang pagtatago. Ang pangit lang na we're happy. Sinisira niyo ang happiness namin. Ang dali kasing maging keyword warrior.
Don't be quick to judge if you don't know the story. At para sa mga gumagamit ng mabibigat na salita laban sa kanya, tinanggihan niya ang bawat isa. Don't use words if you don't know the meaning. Groomer, predator, pedophile. Do you guys even know the meaning? Pero hindi pa doon natigil si Apple kasi may mga nagsasabi na hindi pa fully develop ang frontal lobe ng isang anyos at sa makatuwid ay hindi pa siya handa para sa ganitong relasyon. At ang sagot ni Apple sa argumentong ito ay naging isa sa mga pinag-uusapang party ng kanyang life. Sa iyong mga years old, bawal mag-girlfriend and boyfriend kasi hindi pa fully develop ang frontal lobe, or nagkataon lang kasi mas matanda ko kaya issue. Yun ang tanong niya, at sa tanong na yun, maraming tao ang napaisip tama siya sa isang bagay. Kung lalaki si Apple at babae si Chad, mas katanggap-tanggap pa ang relasyon sa mata ng lipunan. Iyon ang mas malalim na tanong na lumabas mula sa kontrobersyang ito. Kaya naman para sa mga tatanong kung paano nagsimula ang lahat, nagsimula ang chismis ng namumuong pag-iibigan nila nang makita si Apple sa isang kakaibang siyam na fell-out Eco-Oval Precision Cup game sa San Juan. At hindi yun nagustuhan ng karamihan nang makita silang magkasama at nang malaman na silang dalawa pala ay magkarelasyon. At ayun na nga, marami ang haka-hakang lumabas at maraming mga judgment ang kanilang kinakaharap, mga batikos at kung ano-ano pa.